Sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy na isinusulong ng administrasyon ang mga programang nakatuon sa pagkakapantay-pantay, progreso at malasakit. Isa sa mga pangunahing haligi ng pambansang kaunlaran ang pagkakaroon ng sariling tahanan, ligtas, komportable at may akses sa serbisyong panlipunan. Ngayong araw, ating masasaksihan ang isa na namang makasaysayang hakbang para sa ating mga kababayan dito mismo sa San Pablo City, Laguna. Ang inauguration at awarding ng St. Bart's Southville Heights Housing Project, isang pamayanang tinataguyod ng National Housing Authority para sa mga pamilyang apektado ng Philippine National Railways South Long Haul Project ng Department of Transportation. Ako po si Josephine De Jesus. Ako po si Pides Orata. Kami po ay inyong mga kasama sa makabuluhang event na ito. Kami po ay live ninyong napapanood sa Facebook pages at YouTube channel ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at National Housing Authority. At alam mo Ma'am Pides, no, ang St. Bart's Southville Heights ay may kabuang 1,099 housing units na itinayo upang i-relocate ang mga informal settlers families na naapektuhan ng segments 2 to 7 ng PNR South Long Haul Project dito sa syudad ng San Pablo. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 769 million pesos na pinondohan po mula sa DOTR Trust Fund na nagsimula noong November 23 at natapos nitong June 2025. Itong naitayo natin dito sa San Pablo City, Laguna ay hindi lamang basta bahay. Ano po ba yung meron dito sa ating pabahay? Tama, Fin. Ang bawat row house ay may 40.5 square meter lot area at 27.35 square meter floor area. Pero higit pa riyan, isang buo at kumpletong komunidad ang nakapaloob dito. May road network, drainage, level 3 water supply at Meralco electricity. Kasama rin ang mga pasilidad gaya ng livelihood training center, health center, daycare, school building, talipapa, tricycle terminal at multipurpose covered court. Tama nga, no? Hindi lamang susi ng bahay ang ating masasaksihan ngayon, pero isang bahay na punong-puno ng kinabukasan. At ngayon po, nakikita natin at nasasaksihan ng pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. kasama po sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay, at yung ilang mga officials ng Department of Transportation. Kasama na rin po ang General Manager Giovanni Miranda ng PNR. Of course, nandito rin po ang ating mga lokal na opisyal ng probinsya at syudad ng Laguna na kasama po ang ating Pangulo sa pag-inspect ng ilang mga bare units dito sa housing natin. Mamaya naman po ay masasaksihan natin ang awarding ng mga Certificate of Award para sa mga benepisyaryo ng St. Bart's Southville Heights. May kabuuang 1,000 at 79 na pamilya ang makikinabang mula sa proyektong ito. Kasama pa rin ng mahal na Pangulo sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay, at PNR General Manager Giovanni Miranda. Kasama rin ang mga lokal na opisyal ng probinsya at syudad ng Laguna, sina Provincial Governor Sol Aragones Sampelo, Laguna 3rd District Representative Loreto Amante at San Pablo City Mayor Naji Gapangada. Ayan, ito po ay simbolo ng sama-samang serbisyo ng lahat ng opisyal ng pamahalaan. Ma'am, matanong ko lang, no, para rin po sa knowledge ng ating mga manonood. Paano po ba napipili yung mga benepisyaryo ng mga ganitong pabahay ng NHA? Yung mga pamilyang ito, dumaan sila sa masusing social preparation at validation process ng NHA, katuwang ang LGU at iba pang ahensya. Ito ay upang matiyak na lahat ng kwalipikado ay mapagkakalooban ng sariling tahanan. Ma'am, no, itong nakikita natin ngayon ay isang magandang modelo ng pabahay dito sa San Pablo, Laguna. Ma'am, ano po ba yung mga community facilities and housing features ng proyektong ito?
kasama ang mga serbisyong panlipunan at pasilidad. May health center, school building na may 15 silid-aralan at livelihood training center para suportahan ang kabuhayan ng mga residente. Kanina po, nakipanayam namin ng ilan sa mga interviewees natin. No? Nakapanayam natin yung ilang mga benepisyaryo ng pabahay na ito ng National Housing Authority. Nakapanayam po natin si Miss Rodwina Balyar at sinabi niya nga, ito ay simula ng pamayanang matatag at labis ang kanilang kagalakan sa handog ng pamahalaan sa pabahay na ito. At magandang balita to, ma'am, dahil kamakailan lang ay may mahalagang batas na pinirmahan ng mahal na Pangulo na may kinalaman sa NHA. Ano po ito, ma'am? Halimbawa, itong proyekto natin ito dito sa St. Bart's ay bunga ng bagong Republic Act No. 12216 o National Housing Authority Act na nilagdaan noong May 29 ngayong taon. Ma'am, ano-ano yung mga pangunahing provision nitong batas na to? Una, pinalawig nito ang corporate life ng NHA ng dagdag na 25 taon. Ito ay in time sa aming 50th anniversary nitong July 31, 2025. Kabilang sa mga silent provisions ng batas ang pagtaas ng capitalization ng NHA mula 5 bilyon hanggang 10 bilyon na babayaran ng buo sa loob ng 10 taon at ang reorganization ng Board of Directors nito na bubuuin ng DSUD, DPWH, DOF, DILG, DBM, DepDev, NHA General Manager at 2 pang dalubhasa sa Housing, Urban Planning and Development. Isang makabuluhang tampok ng RA 12216 ang pagbibigay ng pansin sa mga informal settler families at mga marginalized sectors. At ngayon po, nakikita natin na nakikisalamuha ang ating mahal na Pangulo at ilang mga opisyales ng pamahalaan sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa National Housing Authority. At kitang-kita po natin ang kagalakan sa kanilang mga mukha na talaga nga naman ito po ay simbolo ng bagong Pilipinas na kung saan may mas mabilis, mas malawak na serbisyo mula sa NHA. Ma'am, matanong ko lang, no? Ano pa yung mga inaasahan natin or yung mga ginagawa ng NHA para sa ating mga mamamayang Pilipino? Nung Saturday lamang po, nagkaroon kami ng pamimigay ng Emergency Housing Assistance Program sa syudad ng Caloocan, kung saan 1,000 pamilya ang nakatanggap ng tig sa 10,000 piso para makatulong sa kanilang pagtatayong ng bahay or pagpapagawa ng bahay dulot ng nasira, dulot ng mga nagdaang bagyong Krising, Emong, Dante at Habagat. Talaga nga naman, no, ma'am, hands-on din talaga ang National Housing Authority, lalo na sa mga kababayan natin na lubos na naapektuhan ng mga kalamidad katulad ng mga bagyo, ilang mga sunog, at iba pang mga kalamidad. At doon natin nakikita yung pagmamahal ng pamahalaan para sa ating mga mamamayang Pilipino na sumisimbolo na walang Pilipino ang may iwan sa bagong Pilipinas. At ngayon, ma'am, nakikita natin na kasalukuyan ngang salamuha ang ating mahal na Pangulo sa mga benepisyaryo ng pabahay dito sa St. Bart's Southville Heights Housing Project. At kitang-kita po sa kanilang mga muka ang kagalakan na makita ang ating mahal na Pangulo at ilang mga opisyales ng pamahalaan. Ito po ay simbolo ng bagong Pilipinas na kung saan walang isang Pilipino ang may iwan at ang bawat isa ay may access sa libreng pabahay o sariling tahanan para sa bawat Pilipino. Ang kaganapan po natin ngayon ay nakatuon sa pagkakapantay-pantay, progreso at malasakit. Ito po ay isa sa mga pangunahing haligi ng pambansang kaunlaran, ang pagkakaroon ng sariling tahanan, ligtas, komportable at may access sa serbisyong palipunan. Yan po ang goal ng isang bagong Pilipinas na tinataguyod ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong Ferdinand Mga kababayan, R. Marcos Jr. ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
progreso, magsikap ng mabuti ka nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na po tayong umupo upang magbigay ng kanyang pambungad na patanalita. Tinatawagan po natin ang General Manager ng National Housing Authority, Mr. Joe Bentay. His Excellency Ferd Bongbong Marcos Jr., magandang umaga po sa ating lahat. Lubos po ang aking kasiyahan dahil unti-unti na po nating na isakasaktubaran ang mga proyektong pabahay para sa ating mga kababayan na apektuhan po ng PNR South Long Haul Project. Ngayong araw na ito, handang-handa na po tayo ngayong igawad ang mga unit dito sa St. Bart's, Southville Heights para sa mga maging bagong komunidad ng 1,000 at siyam na pamilyang benepisyaryo. Ang St. Bart's Heights Housing Project ay isang konkretong patunay ng ating pagsulong patungo sa pinapangarap nating bagong Pilipinas, kung saan ang bawat pamilya ay may disente, abot-kaya at komportabling tahanan na ating itinayo sa mga ligtas na komunidad. Akin na rin pong gagamitin ang pagkakataong ito upang maipabot ang aming pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa programang pabahay at sa pagbibigay ng karagdagang 25 taon sa National Housing Authority upang aming ipagpatuloy ang pagpapagawa ng mga dekalidad at abot-kayang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Mr. President, sa po kayo na kami ay buong pusong tutugon at susuporta sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para sa ating mga kababayan lubos na nangingailangan ng pabahay. Para po sa ating mga benepisyaryo ngayong araw, kayo na po ay ang mga bagong homeowners dito sa St. Bart's Southville Heights. Congratulations po sa lahat sa inyo. Hangad ko po na ang bawat housing unit na makatanggap ninyo ay maging instrumento ng pagbuo ng inyong mga pangarap. Pagyamanin niyo po ito, pangalagaan at mahalin ang inyong mga bagong tahanan. Mabuhay ating mga bagong homeowners, mabuhay ang bagong NHA, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, GM Tay. Ating masasaksihan ang pamamahagi ng Certificate of Award of House and Lot para sa 10 benepisyaryo na kumakatawan sa 1,099 na pamilya ng St. Bart's Southville Heights. Upang pangunahan ang pamamahagi ng certificate, ating inaanyayahan sa entablado ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina DHSUD Secretary Aliling at NHA General Manager Tay. Tinatawagan po sina Edwin V. Suarez, Rodwina M. Abalyar, susunod naman po ay si Redentor M. Arida at Margie Rose G. Gultian. Tinatawagan po si Roger V. Miranda Jr. at Hazel A. Miranda.
Susunod naman po ay si John Eduardo Angelo M. Estoya at Jenaline M. Deliomas. Tinatawagan naman po si Nino P. Rosales at Marivic C. Sunit. Susunod po ay si Jose F. Beron at Jocelina S. Fernandez. Tinatawag po natin si Dan Esquina at Junalyn A. Pines. Susunod po ay si Jodato O. Buhalog at Marjorie G. Gultian. Tinatawag po natin ngayon si Cristilito B. Sunit at Julayla R. Arizo. Susunod naman po ay si Ronel D. Tobero at Shaira May Surigao. Maraming salamat po at binabati po namin ang lahat ng benepisyaryo ng St. Bart Southville Heights. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po si DHSGD Secretary Jose Ramon P. Aliling. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng ating DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Magsiupo po tayo. Dahil mahaba-haba po itong speech ko, pero magpapakain daw si Secretary Aliling pagka natapos na bago panghapunan ninyo. Andito rin po, kasama po din natin Laguna 3rd District Representative Loreto Amante, the Laguna Governor Marisol Castillo Aragones Sampelo, San Pablo City Mayor Arcadio Gapangada Jr., National Housing Authority General Manager Joe Bentay, ating mga masisipag at magigiting na local government officials, at ang pinakamahalaga na nandito ngayon, ang mga benepisyaryo ng ating housing project na ating binuksan ngayong araw. Mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Talaga po, kahit medyo maulap ng kaunti, napakaganda pa rin po ng araw na ito. Dahil kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Sa inyong bahay, may ligtas kayong masisilungan at tahanang mapupuno ng masayang alaala. Kasama ang DOTR, NHA, lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo, matagumpay nating na ipatayo ang St. Bart Southville Heights Housing Project. Sabi ko nga sa kanila, St. Bart's, napaka-sosyal pala nung pangalan. Kasi pala Barangay San Bartolome ito. Hindi, kunwari, parang para yung St. Bart, sikat na lugar yan eh.
Kaya't pagagandahin natin itong lugar na ito, kagaya ng St. Bart's na kinikilala sa buong mundo. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Ang proyektong ito ay may mahigit 1,000 housing unit, 1,000 siyam na po at siyam. Tama ba? Oo, 1,099. Ang mga benepisyaryo ng proyektong ito ay mga informal settlers na dating nakatira sa kahabaan ng release ng tren. At ngayon, masaya nating pinagdiriwang na may mas ligtas, mas maayos na tahanan na meron kayong mauuwian na. Ito po ang ating layunin. Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan. Walang iniiwan, walang sinasantabi, at walang pinababayaan. Yan ang prinsipyo ng ating pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Pabahay na may dignidad. Kaya dito sa St. Bart's ay hindi lang basta pabahay. Hangad natin bumuo ng komunidad na may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad. Sa ganitong sistema, mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maunlad, mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya. Magkakaroon ito ng elementary school building para sa inyong mga anak. Magtatayo rin ng multi-purpose covered court para sa pagtitipon, gaya ng sports events, iba pang mga aktibidad. Magkakaroon din tayo ng health center, daycare center, tricycle terminal, at pamilihan. Kukumplituhin po natin. Dahil po, ang aming iniisip, dati, ang pagkasinabi housing project, iniisip lang magtayo ng bahay. Nakita naman namin sa tagal ng panahon na hindi sapat na basta bahay lang ang itatayo natin. Saan papasok sa eskwela yung mga bata? Saan mamimili saan ang palengke para mamili ng gamit na kinakailangan? Yun, kailangan yun. Pati pinag-uusapan, pati simbahan, saan magsisimba? Tapos yung may park, meron magkukusan pag may birthday party, pagka may barangay event, meron silang pagtitipunan. Kaya po, pagka sinabi natin housing project, hindi lang po ibig sabihin ay may bahay. Ibig sabihin, isang buong komunidad ang ating binubuo. Kukumplituhin ng gobyerno ang lahat ng mga pasilidad na magbibigay ginhawa at magpapatatag sa inyong bagong komunidad. At para masiguro na tuloy-tuloy ang serbisyo ng pamahalaan sa sektor ng pabahay, dinagdaan ko ang Republic Act No. 12216 o National Housing Authority Act nitong nakaraang Mayo. Sa ilalim po nito, magpapatuloy ang paghahatid ng NHA ng pabahay sa susunod pang 25 taon. Dahil dito, mas maraming tahanan ang maitatayo, mas marami pang pamilya ang matutulungan, at mas maraming buhay ang magbabago. Ang pangarap at trabaho natin ay hindi natatapos sa isang proyekto. Kaya naman, inaasahan ko ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtulungan sa proyektong ito na bantayan at panatilihin ang kahusayan ng ating nagawa at maayos dito sa St. Bart's at sa iba pang mga housing project na sinisimulan natin. At sa ating mga minamahal na beneficiary, ngayon ay simula na ng bagong yugto ng inyong buhay. Yugto ng pag-asa, pagbangon at pagbabago. May tahanan na po kayong matatawag ninyong sarili ninyo, pag-aari ninyo. Kaya ang pakiusap na lang sa inyo, alagaan naman ninyo ang mga tahanang ito at mahalin ninyo ang inyong komunidad. Magtulungan at pairalin ang malasakit sa bawat isa. Panatilihing malinis, ligtas, at maayos ang St. Bart's. Patunayan ninyo na kayo ay ang mga bagong Pilipino. Pilipinong disiplinado, mahusay, at may pagmamahal sa bayan. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat
Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang paunlakan ang ating photo opportunity. Tinatawagan din po natin si DHSUD Secretary Aliling at NHA GM Tay na sumama sa photo opportunity. Maraming salamat po. Maari na po tayong bumaba sa parteng kanan ng ating entablado. NHA, DHSUD at DOTR officials, maari na po tayong umakyat sa ating entablado. Hinihiling po ang LGU officials na humanda. Maraming salamat po. Maaari na po tayong bumaba sa parteng kanan ng ating entablado. LGU officials, maaari na po tayong umakyat sa ating entablado. LGU officials, maaari na po tayong umakyat sa ating entablado. Maraming salamat po. Sa puntong ito, ating masasaksihan ang pagkakaloob ng Guinness World Record plaque sa ating mahal na Pangulo na iginawad sa lungsod ng San Pablo, Laguna para sa pagkamit ng pinakamataas na bilang ng mga mamamayan na sabay-sabay nagtanim ng puno ng niyog sa iba't ibang barangay sa lungsod. Maraming salamat po at muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang San Pablo City. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at ang lahat ng nasa entablado para sa isang group photo downstage. Inaanyayahan din po ang mga attendees na magtipon-tipon sa gitna para sa isang group photo.
Inaanyayahan po namin uli ang mga attendees na magtipon sa gitna para sa isang group photo. Inaanyayahan uli po namin ang mga attendees na magtipon sa gitna para sa isang group photo. Mag-compress po tayo at the count of 3, ngiting tagumpay po. At the count of 3, ready? 1, 2, 3, say housing! Isa pa po, 1, 2, 3, mas malakas, housing! Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na Pangulo. Sa pagtatapos ng kaganapan, At dito muling na po pinakita na ang nagtatapos kombinasyon ang ng ating maayos na pabahay, modernong infrastruktura at maagap na serbisyo ay pundasyon ng isang inklusibong lipunan. Isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat pamilya ay may sariling tahanan, may serbisyong panlipunan at may mas maliwanag na kinabukasan. Muli, ako po si Josephine De Jesus. At ako naman po si Pides Orata mula sa NHA. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa aming live streaming sa Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at National Housing Authority. Mabuhay ang pamilyang Pilipino at mabuhay ang bagong Pilipinas. Sa ating mga upuan, habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po. Magbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napakundarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ang pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti ka ng